Pero tandaan nyo, kahit ano sabihin ni Suplado Moto, kung hindi kayo magte-take action, hindi kayo kikilala ng mga babae, lahat ng to'y makakalimutan nyo. Kasi ang mga babae, hindi naman talaga in love sa mga lalaki, mga ropa. Mas in love sila sa napapapil. Kaya nga usually, ang madalas mataas ang body count na lalaki, yun yung mga malulokong lalaki. Tangina, it's a fucking false hope, bro ba? Hindi niya lang siguro masabi sa'yo in your face na ayaw niya sa'yo. What's up mga ropa, Suplado Moto here. So meron nagtag sa atin about dun sa content ni Mariel and Tony Gonzaga. So ayun, so ginawan din natin siya ng sarili natin kung ano yung mga sinabi ni Tony and ni Mariel. So pinost din natin to sa FB natin. So ngayon gagawin din natin siya ng content para at least meron tayo may mga isingit bukod dun sa nilagay natin sa FB page natin. So ito yung sinabi ni Mariel: girls, never chase after boys. Never. Tayo ang hinahabol. Weh! Talaga ba? We are the prize, sabi ni Tony. We are the trophy. Yung you have to earn the love. Hindi mo kailangang earn ang love. Wow! So ibig sabihin mga ropa, kagaya ng sinasabi natin madalas, ang babae talagang gusto nila, wala silang gawin kundi ibigay mo lang yung mga bagay na gusto nila, or hanggat maaari ibigay natin lahat ng pangangailangan nila na kahit wala silang ginagawa or walang kapalit. Ganyan ang sinasabi ko sa inyo mga ropa. Women are just want to extract. Okay? Ito sabi ni Mariel, because they have to prove themselves to you. What the? Bakit kailangan natin patunayan ang sarili natin sa kanila? 'Di ba? Mamaya i-explain ko sa inyo yung mga sinasabi nila. Sila ang dapat mag-earn nun sa'yo. Wow! So lahat ng sinasabi nilang dalawa, lahat yun sablay. Wala akong nakitang tama sa mga sinabi nila. Dahil lahat ng sinasabi nila ay galing lamang sa perspective or sa lens ng mga kababaihan. Kasi nga, women are extractor ng value ng mga kalalakihan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga ropa, maghanap ka ng babae na karapat dapat mag-extract ng value sa'yo. Kasi kung kukuha ka lang ng babae na talagang masakit naman sa ulo at alam mong sasakit ang ulo mo, bakit hayaan mo mangyari yun? Hindi worth it mga ropa. Tara, pag-usapan natin yan. Huwag nyo sayangin yung oras nyo sa mga babae na ang tanging binibigay lang sa inyo is yung mag-reply sa message nyo. Tapos, hindi pa palagi. Tapos, pinag-iintay pa kayo. 'Di ba? Kagaya nung may nag-comment sa ating comment section. Ang sabi niya, paano daw yun? Meron daw siyang babae na talagang down sa kanya. Gustong gusto daw siya at gusto din daw niya. Kaso nga lang daw, ayaw nung babae ng LDR. Kaya, wag na lang daw. Mga ropa, kapani-paniwala ba yung ganung bullshit? Unang-una, kahit malayo ka, kung gusto ko ng babae, walang pakialam yan kahit magkalayo kayo. Gagawa ng way yan or paraan yan, makakausap ka lang, or wag lang mawala yung atensyon na binibigay mo sa kanya. Gets? Kahit magkaiba pa kayo ng oras or sanlupalop ka man nandun, ang babaeng gusto ka, mananatiling gusto ka. Okay? Hindi niya pwedeng sabihin na malayo kasi ko mag-LDR kasi tayo just in case na maging tayo, kaya wag na lang. Di ba? Tangina, it's a fucking false hope, bro ba? Hindi niya lang siguro masabi sa'yo in your face na ayaw niya sa'yo. Gets? Or pwedeng nagigilty siya sa mga effort na binigay mo sa kanya, kaya sasabihin niya na lang gusto ka niya kasi total naman aalis na siya. Pinapaasa ka ropa at ikaw naman naniniwala ka. Di ba? Mga ropa, come on man. We are fucking better than that. You are better than woman when it comes to being logical. Why? Kasi nga madalas nanggagaling ang babae sa emotions nila. Kaya babalik tayo kay Tony at Mariel. Nakita nyo na kung paano mag-isip pag dalawang babae ang nagsasalita ng ganito, di ba? Halos lahat ng sinabi nilang dalawa, puro ang gusto lang mag-extract ng value sa kalalakihan, di ba? Anong you need to prove yourself? Bakit kailangan magpatunayan ng lalaki sa isang babae? Well, ganito, ang babae ang mamimili kung kanino sila bubukaka. Okay, ulitin ko. Ang babae 100% pwedeng makapili kung sino yung gusto nilang bukakaan, kung sino yung nakikita nilang deserving or kahit hindi deserve, as long as
they feel something, or yung lalaki magaling mag-stimulate ng emotions ng babae. Kaya nga usually ang madalas mataas ang body count na lalaki, yun yung mga malulokong lalaki. Hindi yung sinasabi nilang nice guy, hindi yung sinasabi nilang good boy. 'Di ba? Saan ka nakakita na good boy na talagang nagkakandara pa ang mga kababaihan sa kanya? Walang ganon mga ropa. Kahit sa palabas walang ganon na super bait mo, 'di ba? Tapos nagkakandara pa yung babae sa'yo. Si Superman nga, kung hindi pa nalaman ng babae na siya si Superman, hindi naman niya magugustuhan, 'di ba? Okay, balik tayo doon kay Mariel at Tony. Sa lahat ng sinabi nila, wala ka man lang makikita na ano kaya yung pwede nating gawin para ma-retain natin ang mga kalalakihan, or paano kaya ang gagawin natin para at least ma-attract natin yung mga lalaking gusto natin. Anong sinasabi nila? You need to prove yourselves. Huwag kang mag-chase. Uulitin ko, ang babae ang may desisyon kung kanino sila bubukaka mga ropa. Pero pagdating sa relasyon, hawak mo ang alas na diamond ropa. Kaya ilang beses ko na sinabi sa inyo na huwag kayong maghabol sa babaeng hindi naman kahabol-habol, sa mga babae na puro pagpapaseksi at pagtaterstrap ang alam at pinapakita sa social media. Sasakit at sasakit ang ulo mo dyan, dahil yung mga ganyang babae gusto niyan ng sandamakmak na validation ropa. Yung validation mo para sa kanya, hindi yun enough. Kahit nga maraming naglalike sa kanya, hindi pa rin enough yun ropa. At kahit kailan hindi magiging enough yun unless konti na lang ang nakukuha niyang atensyon. Gets? The only time na nagmamature ang isang babae is pag konti na lang ang nakukuha niyang atensyon sa mga kalalakihan, or pag nakita niya, o lalo na pag nakita niya yung mga classmate niya or yung mga friends niya may asawa at anak siya, pero etong si girl 30 anyos na, 2 meters strap pa, hindi pa rin tumitigil sa kaka-party niya kasi nga akala niya yung 35 siya, doon mas magandang makahanap ng lalaki na talagang magtataguyod sa kanya. Doon sila nagkakamali, at isang malaking pagkakamali na pag ginawa ng babae na priority ang karir niya at hindi siya nakapaghanap ng karelasyon niya hanggang sa umabot siya ng 30. Gets mga ropa? Maraming beses na natin pinag-usapan to mga ropa, na ang babae pag ganito ang mindset, alam mo na kung saan papunta. Kaya wag mong sayangin ang oras mo sa mga babaeng nagsasabi magsesettle lang ako pag 35 years old na ako. Wow! Okay, bye! Ganun lang mga ropa. Hayaan mong ma-realize niya na maling-mali siya sa desisyon niya, na naghihintay siya na umabot ng 35 at saka siya magsesettle sa lalaking gusto niya. Dahil ang totoo, yung gusto niyang lalaki, hindi niya na or malabo nang makilala pa niya. Ang tanging pwedeng magsettle sa babaeng 35 anyos ay yung mga lalaking hindi rin alam kung ano talaga ang gusto niya, or pwedeng loser yung lalaki na ini-entertain niya. Maliwanag ba mga ropa? Pag ikaw nagsettle sa 35 or 40 years old na babae, tapos binata ka, tapos kaya mo namang humanap ng babae na talagang nasa prime age, then may problema sa Europa. May problema sa attachment style mo, at may problema sa approach mechanism mo. Ibig sabihin, hindi mo naranasan mag-approach ng maraming babae para makita mo or para maliwanagan ka sa nature nila. Ang ginawa mo, maybe puro katrabaho, at ngayong mapera ka na, akala mo enough na. Akala mo yung mga babae na ang lalapit sa'yo basta-basta. Hindi ropa. Kung hindi ka marunong kumausap, wala rin yung pera mo. Yes, money talks, oo. Pero asahan mo, pwedeng ma-attract mo is yung mga babaeng mukha lang pera at pera lang ang habol sa'yo. Kaya wag nyong isipin masyado na ang pera ang gagawa ng way para mahanap yung babaeng gusto mo, na gusto mong anakan at gusto mong magkapamilya.
Yes, oo, pwede ka pa rin makahanap ng babaeng magpapabuntis at magpapaanak sa'yo. Kasi kadalasan, pag pera, laging pineflex mo or yung material na bagay, wala silang nakikita kundi yung pera mo o yung mga bagay na meron ka na pwedeng ma-extract nila sa'yo at makatulong sa kanila sa pag-survive nila sa buhay nila. Gets? At pwedeng yun lang ang makita nila at iisipin nila, sige dito na ako, total 35 na ako, okay na to, kaysa sa lalaki na gusto ko nga kaso di naman ako gusto. Kaya nga ang babae nagre-reklamo ngayon dahil nasa na daw yung mga mababait na lalaki na dati-rati daw hinahabol siya, pero ngayon nasa na daw yun yung mga willing magbigay ng relasyon. Ayun, may sariling pamilya at masaya. Kasi nga, yung babaeng gusto niya, ang priority ay karir niya. Shit, eto na naman kami. So yun, balik tayo mga ropa. So ulitin ko mga ropa, hindi kailanman dapat pakinggan yung mga sinasabi ng mga babae na ganito, na dapat sila ang habulin at sila ang dapat sambahin at dapat ikaw ang mag-earn ng love nila. Hindi totoo yun mga ropa. Kasi ang mga babae hindi naman talaga in love sa mga lalaki mga ropa. Mas in love sila sa mga napapapil ng mga lalaki para sa kanila. Kaya nga madali sa kanila maghanap ng iba or sila yung nagmamangki branching pag wala na or hindi na ganun yung pinaparamdam ng lalaki sa kanila. Maliwanag ba mga ropa? Kasi nga ulitin ko, ang babae loyal lang sa feelings nila, hindi talaga sila loyal doon sa lalaking pinili nila. Kaya mga ropa, tandaan nyo lagi ang sinasabi ni Suplado Moto dahil malaking tulong to sa inyo, malaking tulong to sa atin, para at least may idea ka or alam mo kung saan mo ilalagay ang sarili mo once na nasa relationship ka na. At magandang malaman mo rin yung mga ganito para may idea ka kung sino at anong klaseng babae ang bibigyan mo ng relasyon, ropa. Pero tandaan nyo, kahit anong sabihin ni Suplado Moto, kung hindi kayo magte-take action, hindi kayo kikilala ng mga babae, lahat ng to'y makakalimutan nyo. Dahil iba pa rin yung experience kesa sa mga naririnig nyo lang mga ropa. Kailangan nyong ma-experience kung paano kumilala ng babae, kumilatis ng babae, at higit sa lahat kung paano at kung kanino lamang dapat magbigay ka ng relasyon, ropa. Maliwanag ba? So anong gawin natin dito? Hayaan mong magsalita yung mga babae ng ganyan. Wala tayong pakialam sa ganyan. Dahil ang babae pag nagsalita, kadalasan pabago-bago yan. Okay? Tandaan mo, ikaw may hawak ng alas na diamond. Kaya dapat ang babae ang mag-earn ng atensyon mo, lalo na yung provision at protection mo. Kaya dapat sila ang gumawa ng way para makuha nila ang relasyon na ibibigay mo. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Someday magkakaroon tayo nito. Ayan, sinama ko na sa vlog ko. Shit, pressure tayo nyan.